Panoorin natin to guys. Oh. Ginagawa nilang laro yung mga bagay na ganito. Tara panoorin natin. Akala nila biro lang eh. Liburan dulu guys. Nyobain mandi lava. Ternyata seru juga, panasnya mantul. Sobrang kumakalat ang videong ito ngayon sa internet at sa social media. Bagamat ito'y isang AI lamang o gawa-gawa lamang ng kung sino, ay ito ay nakakalungkot na malaman ng ibang tao na ganyan lang ang itsura ng impyerno. Na para bang isang laro-laro lamang, na para bang okay lang ang mga kaluluwa ng mga taong mapupunta sa dagat-dagatang apoy, na para bang walang bigat, na ikaw ay okay lang na gumawa ng kasalanan dahil hindi naman ganun nakakatakot ang impyerno. Okay lang naman palang mapunta sa impyerno. Ganyan pinapagaan ng dyablo. Ganyan pinapagaan ni Satanas ang impyerno. Ganyan dayain ni Satanas ang sanlibutang ito. Hindi nyo ba napapansin? Akala nyo ganyan-ganyan lang yung video na yan? Yes, yan ay AI lamang. Pero ang laking impact niyan sa mga hindi patunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, na tipong lumalangoy pa rin sa kasalanan hanggang ngayon, na tipong walang pakialam sa kalooban ng Diyos para sa kanila, walang pakialam doon sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, wala silang pakialam sa salita ng Diyos. Ganyan dinadaya ng dyablo ang sanlibutang ito, pati sa social media, sa internet, pati sa mga ganyang AI. Artificial intelligence ay ginagamit na ng dyablo ngayon upang pagaanin ang itsura ng impyerno, upang pagaanin ang mararamdaman ng isang tao sa impyerno na parabang wala lang ito, na parabang okay lang na magiging maligaya ka pa rin pagdating mo sa impyerno. At ipapaalam ko lamang po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi po si Satanas ang mag-ahari sa impyerno o ang kanyang mga kasamang anghel na nag-aklas sa Diyos, kundi yan ay ginawa ng Diyos para dyan ibulid si Satanas sa dagat-dagatang apoy at ang kanyang mga kasamang nag-aklas sa Diyos na mga anghel. Yes, hindi po talaga para sa atin ng impyerno. Pero dahil sa ating hindi pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sa hindi natin pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay magmuli, ay pwede nating maranasan ang lugar na yan. Yes, lahat ng tao na may tamang pagkaunawa na sa salita ng Diyos, na nakakaunawa na sa katotohanan, ay nandyan po talaga ang direksyon ng kanilang kaluluwa. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi na po tayo mapupunta sa lugar na yan. Kaya't ang nakakalungkot na hindi talaga nalalaman ng tao kung ano ba talaga ang impyerno. Ang impyerno ay meron lamang uod na hindi namamatay. Nandyan ang iyong kaluluwa, na kahit na anong sakit na yung nararamdaman mo ay hindi yan namamatay. Ikaw ay nakakaramdam ng uhaw, ikaw ay nagugutom, ikaw ay nasasaktan, ang isip mo ay aktibo, mayroon ka pa ring emosyon, at lahat na ng negatibong pwede mong maramdaman ay dyan mo mararamdaman yan, kaibigan, kapatid. Kahit huwag mong tignan ng mababaw ang impyerno. At hanggang kailan nga ba mananatili ang kaluluwa ng isang tao pag siya ay nandun na sa impyerno? Mga kaibigan, mga kapatid, kung ang iyong buhay ngayon ay isang dakot lamang ng buhangin sa dagat, imaginein mo na yan na yung buhay mo kung ikaw man ay umabot ng 80 years old. At isipin mo na lang maigi na pagsama-samahin mo pa lahat ng buhangin sa disyerto, sa dagat, ay kulang pa yan kung itutumbas mo sa eternal. Dahil ang eternal ay hindi po natatapos yan, kaibigan, kapatid. Kahit na mag-stay ka yan ng billion of years, ay hindi pa rin matatapos. Yung utak mo buhay. Yung utak mo ay nag-iisip, nakakaramdam ka, nandyan yung naiisip mo. Yung walang hanggang pagsisisi, sayang na dapat sinampalatayanan ko ang Panginoong Jesucristo nung ako ay nabubuhay pa. Dahil ito ang ipapaalala ko sa inyo. Ang impyerno ay merong pasukan, pero yan ay wala ng labasan. Yes, pwede kang pumasok dyan, pero hindi ka na makakalabas. At panghabang eternal ka na nandyan. Bukod sa sakit ng init, sa gutom, sa uhaw na nararamdaman mo, at may pumapaligid-paligid pa sa yung mga bulating hindi namamatay. Imaginein mo na lang ito dahil ang iyong emosyon ay gumagana pa rin sa impyerno. Na kung meron nakipaghiwalay sa'yo, o kaya ikaw ay namatayan sa buhay, hindi ba't masakit? Masakit sa pakiramdam ang ganyang pangyayari sa buhay ng isang tao. What more, yung nandoon ka sa impyerno,
na naiisip mo lahat ng bagay na pinagsisisihan mo nung ikaw ay nabubuhay pa, na sana ay wala ka sa lugar na yan, ay yung sakit na yan ay hindi mawawala ng eternal mong mararamdaman yan. Kaya't sa mga taong hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kung naririnig mo ang mensaheng ito, hindi pa huli ang lahat. Dahil ikaw, habang may buhay pa, ay may pag-asa ka pang hindi mapunta sa dagat-dagatang apoy. Huwag mong tignan biro ang bagay na ito dahil ang impyerno ay totoo at makakarating ang kaluluwa ng tao dyan dahil sa hindi niya pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo naman bilang mga mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko sa pananampalataya, ay patuloy natin ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo upang mabawasan man lamang ang mga taong makakarating sa dagat-dagatang apoy. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all. Peace.